Isipin mo ito. Isang umaga, nagising ka na parang normal lang ang araw. Nagkakape, nag-scroll sa cellphone, nagrereklamo sa traffic, sa presyo ng bilihin, sa buhay. Tapos biglang may pumasok na mensahe. Nanalo ka sa loto. Na-approve ang milyon-milyong insurance claim. Benenta ang lupa ng lolo mo at ikaw ang kaisa-isang tagapagmana. O kaya, isang business deal ang pumutok at sa isang iglap, mayaman ka na. Hindi may kaunting extra, hindi komportable lang, kundi rich, mayaman, maraming pera. At dito nagsisimula ang problema. Dahil ang biglang pagyaman, hindi lang biyaya, isa rin itong panganib. Maraming tao ang nanalo sa loto, pero pagkalipas ng 5 taon, mas mahirap pa kesa sa dati. Maraming yumaman, pero nasira ang pamilya, nawala ang mga kaibigan, at ang iba nabaon sa utang, bisyo at depresyon. Kaya sa video na ito, hindi lang tayo magpapantasya tungkol sa pagiging mayaman. Pag-uusapan natin kung ano ang mga kailangan mong gawin kapag bigla kang yumaman para hindi ka malunod sa perang dumating sa buhay mo. Kung gusto mong yumaman at manatiling mayaman, makinig ka hanggang sa dulo ng video na ito. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 1, huminga ka. Huwag ka munang magdesisyon. Ito ang pinaka-importante at ito rin ang madalas na hindi ginagawa ng mga biglang yumaman. Kapag biglang may pumasok na malaking pera, ang unang kalaban mo ay sarili mo. Excitement, takot, greed, pressure. Bigla mong maiisip, bibili na ako ng bahay. Magre-resign na ako bukas. Tutulungan ko lahat ng kamag-anak ko. Magnenegosyo ako agad. Wag. Ang pera ay parang apoy. Kapag hindi mo kinontrol, ikaw ang masusunog. Unang rule ng biglang yumaman. Walang major decision sa loob ng unang 3 hanggang 6 na buwan. Walang pagbili ng mansyon. Walang pagbili ng luxury car. Walang pamimigay ng milyon at walang biglaang negosyo. Huminga ka muna. Hayaan mong kumalma ang isip mo dahil karamihan ng maling desisyon sa pera ay ginagawa kapag emosyonal ang tao. Number 2, manahimik ka muna. Huwag ipagsabi sa lahat. Isa ito sa pinakamahirap gawin. Siyempre, gusto mong mag-share. Gusto mong ipagmalaki. Gusto mong i-celebrate. Pero tandaan mo ito. Kapag nalaman ng maling tao na may pera ka, nagbabago sila. Biglang dadami ang kamag-anak, kaibigan, business opportunity, utang na may drama. May lalapit na pinsan mo ako sa tuhod, na stroke ang anak ko, isang beses lang tulungan mo naman. At kapag tumanggi ka, ikaw na ang masama. Kaya ang payo ng mga financial experts ay limitahan ang nakakaalam ng yaman mo. Kung pwede, ikaw, asawa mo, isang abogado, isang financial advisor, tama na yon. Hindi lahat ng tao ay masaya sa tagumpay mo. Ang iba, gusto lang maging parte nito. Number 3, bayaran lahat ng utang. Pero may sistema. Bago ka mag-isip ng investments, bago ka mag-shopping at bago ka mag-travel, ayusin mo muna ang utang. Pero may tamang paraan. Mali ang bayaran lahat ng utang ng sabay-sabay. I-announce na wala na akong utang. Bayaran kahit yung hindi naman documented. Ang tamang gawin, unahin ang high interest debts katulad ng credit card at mga loan sharks. Ayusin ang papel at resibo. Huwag ipagkalat na bayad ka na. Bakit? Dahil kapag alam ng iba na wala ka ng utang, iisipin nila, di may pera ka pa. At babalik na naman ang pressure. Tandaan, ang tunay na mayaman,
tahimik mag-ayos ng buhay. Number 4, mag-set ng anti-waldas na rule at ito ang isa sa pinakamabilis na dahilan kung bakit nauubos ang pera. Lifestyle inflation. Dating masaya ka na sa simpleng kape. Ngayon, Starbucks araw-araw. Dating commute lang, ngayon Grab palagi. Dating okay na ang simpleng phone, ngayon bagong bawat labas na modelo, bibili ka. Hindi mo namamalayan, malaki na pala ang ginagastos mo buwan-buwan. Kaya kailangan mo ng anti-waldas rule. Halimbawa, maximum monthly spending limit. Isang luxury purchase lang kada taon. Walang bigla ang bili na lampas ng 50,000 nang hindi pinag-iisipan. Ang yaman, hindi nasusukat sa binibili. Nasusukat ito sa kontrol. Number 5, magbuo ng team. Hindi barkada. Kapag mayaman ka na, hindi ka pwedeng mag-isa. Pero linawin natin, hindi ito barkada, hindi ito kamag-anak na marunong daw sa negosyo. Ito ang professional team, financial advisor para sa tamang plano, accountant para sa buwis at records, abogado para sa kontrata at proteksyon, insurance advisor para hindi ka mabutas bigla. Oo, may bayad sila, pero mas mahal ang kamaliang walang guidance. Mas okay nang magbayad ng professionals kesa mawalan ng milyon dahil sa maling desisyon. Number 6, huwag agad mag-resign sa trabaho. Ito ang isa sa pinaka-common na pagkakamali. Biglang yumaman, biglang nag-resign. Pero isipin mo ito, ang trabaho mo ay hindi lang sweldo. Ito ay routine, identity, structure, sense of purpose. Kapag bigla mong tinanggal ang lahat ng yan, maraming tao ang nade-depress, nalululong sa bisyo, nawawala sa direksyon. Kung gusto mong mag-resign, gawin mo ito strategically, hindi emosyonal. Ang yaman ay masarap kapag may direksyon ang buhay mo. Number 7, ihiwalay ang pera mo sa pera ng pamilya. Ito ang sensitibo pero kailangang pag-usapan. Mahal mo ang pamilya mo. Natural yan. Pero kapag walang boundary ay uubusin ka ng obligasyon. Ang tamang mindset, kapag may budget para sa tulong, hindi lahat ng problema ay responsibilidad mo. Hindi ka ATM ng angkan. Pwede kang tumulong nang hindi mo sinisira ang kinabukasan mo. Number 8, matutong maghintay bago mag-invest. Isa ito sa pinaka nakakatuksong gawin kapag may pera ka na. Bigla kang yayaman, tapos bigla ring may lalapit na sure win ito. Guaranteed return. Isang taon lang, doble na ang pera mo. Kung hindi ka sasali ngayon, huli ka na. Diyan nawawala ang milyon. Tandaan mo ito, walang investment na guaranteed. Kahit ang pinakamagaling ay nalulugi rin. Ang problema sa biglang yumaman, wala silang sapat na kaalaman pero may sobra-sobrang kumpiyansa. Ang tamang gawin, mag-aral muna ng 6 to 12 months. Unawain kung saan napupunta ang pera. Mag-invest lang sa naiintindihan mo. Kung hindi mo kayang ipaliwanag ang isang investment sa isang bata, huwag mong papasukin. Number 9, huwag kang maging tagapagligtas ng lahat. Kapag mayaman ka na, parang ikaw na ang sagot sa lahat ng problema ng mundo. May lalapit na kaibigan na nalubog sa utang, kamag-anak na walang trabaho, kakilala na may business idea, taong may sakit, may problema, may luha. At dahil mabuting tao ka, tutulong ka. Pero makinig ka ng mabuti. Hindi lahat ng tinutulungan ay gustong umasenso. Ang iba gusto lang umasa. Kapag nasanay silang sinasalo mo ang problema nila, hindi sila magbabago. At ikaw, mapapagod, mauubos, masasaktan.
Ang tunay na tulong ay may limit, may kondisyon, may responsibilidad sa tumatanggap. Hindi mo kailangang iligtas ang lahat para maging mabuting tao. Number 10, ayusin ang isip, hindi lang ang bank account. Ito ang hindi na pag-uusapan. Maraming tao ang akala nila kapag may pera na automatic na masaya na. Hindi ito totoo. Maraming biglang yumaman ang nade-depress, nalululong sa bisyo, nawawala ng gana sa buhay, nagiging paranoid. Bakit? Dahil ang pera nag-aalis ng survival mode pero hindi nagbibigay ng direksyon. Kung wala kang malinaw na bakit ako nabubuhay, kahit gaano kalaki ang pera mo, may kulang pa rin. Kaya alagaan mo rin ang iyong mental health, spiritual life, emotional balance. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Karunungan yon. Number 11, protektahan ang sariling laban sa scam at panloloko. Kapag may pera ka, automatic kang target. Scammers, fake friends, con artist na magaling magsalita. May mga taong may peking dokumento, may magandang suit, may convincing na kwento. At kapag hindi ka handa, isang pirma lang, wala ka ng milyon. Golden rule, huwag pumirma ng kahit ano kapag minamadali ka. Kapag sinabing ngayon lang to, huwag mo pang ipa-review, huwag mo na sabihin sa iba. Tumakbo ka na papalayo. Ang totoong oportunidad ay kayang maghintay. Number 12, magbuo ng sistema, hindi isang malaking gastos. Maraming yumaman ng isang beses pero kaunti lang ang nananatiling mayaman. Ano ang pagkakaiba? Sistema. Hindi sapat na may pera ka. Kailangan mo ng malinaw na cash flow. Multiple income streams, emergency buffers, long-term planning. Ang pera na walang sistema, parang tubig sa butas ng timba. Kahit gaano karami ang pumasok ay mawawala rin. Number 13, huwag kang magbago ng pag-uugali. Ito ang tahimik pero pinakamapaminsalang epekto ng pera. Bigla kang nagiging mayabang, mapagmataas, mapangmata. Nanliliit ang tingin sa dati mong ka-level. At hindi mo namamalayan, unti-unti ka nang iniiwasan ng mga tao. Tandaan mo ito. Ang pera ay amplifier. Pinapalakas lang nito kung sino ka na dati. Kung mabuti ka noon, mas mabuti ka ngayon. Kung mas malala ka noon, mas lalala ka. Ang tunay na mayaman, marunong rumespeto, marunong makinig, marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi mo kailangang ipamukha ang yaman mo para igalang ka. Number 14, magplano para sa panahong wala ka na. Ito ang ayaw isipin ng marami. Pero kung talagang mahal mo ang pamilya mo, kailangan mo itong paghandaan. Paano kung bigla kang mawala? Sino ang maghahawak ng pera? Sino ang magdedesisyon? Paano ang mga anak? Ang yaman na walang plano ay nagiging dahilan ng away. Kaya kailangan malinaw na will, malinaw na beneficiaries, malinaw na instructions. Hindi ito pagiging morbid, ito ay pagiging responsable. Number 15, alamin kung kailan sapat na. Ito ang pinakamahirap na aral. Dahil ang pera kahit kailan hindi nagsasabing tama na. Ikaw ang magsasabi niyan. Kung hindi mo alam kung kailan sapat na, kahit 10 milyon ay kulang, kahit 100 milyon ay kulang, kahit bilyon, kulang. At habang hinahabol mo ang kulang, nauubos ang oras, relasyon at buhay mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang dami ng pera, kundi kapayapaan ng isip. Pagyaman. Ang biglaang pagyaman ay hindi fairy tale. Ito ay isang pagsubok ng karakter. Sinusubok kung marunong kang magpigil, marunong kang mag-isip, marunong kang magpakumbaba, marunong kang magpasalamat.
Maraming yumaman pero kaunti ang nanatiling buo ang buhay. Kung sakaling dumating ang araw na bigla kang yumaman, huwag mong sayangin. Gamitin ang pera para ayusin ang buhay, hindi sirain ito. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang pera, kundi kung sino ka habang hawak mo ito. Kaw-amazing! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pang makapanood. Kapag ikaw ay yumaman, ano ang gagawin mo? I-comment lang yan sa comment section sa ibaba.